Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayun. So ito po mga kababayan. Ayan. Yan, nakikita nyo po ba yan mga kababayan? Yung heavy equipment na yan mga kababayan. Yan po ay itinurn over na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan. Ayan po mga kababayan. Baka nagtatanong kayo. No? Meron din yung presyo mga kababayan. Kung magkano yung presyo na yan ng 148 na mga heavy equipment mga kababayan. O ayan. Baka mamaya hananapan nyo na naman si PBBM kung saan napunta. Ayan yung heavy equipment yan mga kababayan na 148 plus ay umabot po yan ng 782 million mga kababayan. Ibinalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangalawang tranche ng kagamitan sa ilalim ng 3-year repleting program ng NIA mga kababayan na natanto ang pangako ng administrasyon na gawin functional at epektibo ang mga sistema ng irigasyon sa Pilipinas. O yan mga kababayan, isa sa mga pangunahin talaga ng mga ngayon ng ating mahal na Pangulo ay maayos yung irigasyon, hindi lang po sa isang lugar kundi buong Pilipinas. Ang mga ganitong pagsuporta ng ating mahal na Pangulo, lalo na ang pagbigay ng mga ganitong heavy equipment ay para mapadali ang paggawa ng mga irrigation, yung daluyan ng tubig, mga kababayan. So gumawa sa agad ng hakbang na ganito para matulungan, mapabilis ang paggawa ng mga irrigation, mga kanal, mga kababayan. 'Di ba? Ganyan dapat ang isang presidente. Gumagawa ka agad ng aksyon kung paano niya ito gagawa ng paraan. Dahil alam niya naman mga kababayan, meron sa mga proyekto, talagang nagpagawa siya ng proyekto. So nakita niya medyo kulang pa. So naganap sa agad ng paraan para masolusyonan ito at ma-improve pa yung mga nakaraang iginawa niyang proyekto, lalo na sa mga irrigation, sa mga kanal. So gumawa pa siya ngayon ng paraan para ma-improve ito at maibsan talaga ang baha dito sa ating bansa. At hindi lang naman kasi yan sa mga daluyan ng tubig ang problema. May problema din sa mga tao. Kasi kung matatandaan niyo po mga kababayan, nagkaroon po ng matinding baha dito sa atin ng bagyong Karina dahil tumambak ang basura mga kababayan. Diba nakita nyo? Tumambak po ang basura after ng baha mga kababayan. Ang basura kasi mga kababayan, kaano na yan kawalan na yung disiplina ng tao. Nasa tao na yan kung paano nila mapangalagaan ang kanilang kapaligiran. Inaabuso na rin kasi ng iba. Ngayon mga kababayan, pag nagkaroon ng baha, isisisi sa gobyerno, isisisi sa Pangulo. Bakit po mga kababayan? May nakakaalam ba na darating yan ang ganyang sakuna sa bansa natin? Wala. Kasi yan mga kababayan ay climate change at yan ay kalikasan ang bumigay sa atin yan mga kababayan. Hinahanap nyo yung 5,000 flood control ng Pilipinas na alam nyo naman mga kababayan na climate change yan. Kalikasan ang bumigay yan. Ito pa mga kababayan. Ilalabas ng gobyerno ang 1 billion na halaga ng NIA na equipment sa 2025 mga kababayan. 1 billion na halaga na mga equipment ang ilalabas sa 2025. So grabe ang ating mahal na Pangulo talagang iniisip niya na para mapadali at matulungan, mapabilis sa paggawa ng mga irrigation, mga kanal, itong heavy equipment na ito ay malaking tulong para mapabilis ang trabaho. So buti nga to si PBBM mga kababayan ay nakikita ho natin kung saan napupunta yung pera ng taong bayan. Ayan, tulad yan mga kababayan, yung heavy equipment na yan na binili niya. Diba nakikita natin yan. Yung pamamahagi niya ng mga ayuda sa mga kababayan natin. Nakikita din natin yan, mga kababayan. Diba? Tapos sasabihin ho ng mga anti-Marcos, ano daw si PBBM? Kurakot. Grabe daw ang kurakot ngayon sa Malacanang. Yan ang sinasabi nila.
Sabi ko nga sa kanila, kung may ebidensya sila, ilabas nila. Ipakita nila na meron talagang nangyayaring kurakot dyan. Kasi ayan oh, kitang-kita nyo naman mga kababayan. Nakikita nyo naman kung magkano yung ginagastos. No? Kikita nyo naman kung ilang equipment ang binibili. Nakikita nyo naman kung magkano ang bawat isa. So, paano nyo masasabi na nangungurakot? Paano nyo nasasabing nangungurakot si PBBM? Nandyan nga lahat, nakadetalye, mga kababayan. Oh, di ba dati meron ba ganyan? Wala. Meron ba ganyan dati, mga kababayan? Buti itong ating mahal na Pangulo. Talagang gumagawa siya ng paraan. No? Kung paano niya masolusyonan ang problema ng bansa. Yun nga lang kasi, ang masaklap lang kasi dito mga kababayan, no? Dito sa ating bansa, ang inggitan, no? Inggitan. Kasi alam niyo po mga kababayan, si PBBM, ginagawa niya ang kanyang trabaho maglingkod sa ating mga Pilipino. Subalit yung ibang mga kababayan natin na sana ay suportahan ito, mga kababayan, hindi ho nila sinusuportahan. Kumbaga sinisiraan pa nila. Diba sinasabi nila may kurakot daw. Malakas daw ang kurakot dyan sa Malacanang. Corruption daw si PBBM. Lalo na kaya yung nakaraang administrasyon. Magkano ba ang inutang nila noon? 7 trillion. Sinasabi nyo marami namang proyektong pinagawa. Anong proyekto? Mga kababayan, ang tanong, natapos ba ang mga proyekto na yon? Diba nga, tinuloy pa ni PBBM ang mga proyekto ni Duterte. Hinanapan din ng budget ni PBBM para matuloy lahat yon. Kasi nga wala ng budget mga kababayan. Diba? Tapos sasabihin pa po ng iba, ipapakalat pa po nila na hindi daw itinuloy ni PBBM ang mga proyekto ni Duterte. Sinabi ni PBBM, bakit hindi itutuloy? Maganda naman at mapapakinabangan ng mga tao. Kung hindi talaga itinuloy ni PBBM yan mga kababayan, bakit ngayon yung bridge doon sa Davao, yung tunnel doon sa Davao, yung sinasabi nyong hindi itinuloy ni PBBM, mga kababayan. Yun kasi mga kababayan, dahil na riyan sa kainggit-inggit natin, naiinggit tayo sa ginagawa ni PBBM. Naniniwala tayo sa mga paninira na ginagawa ngayon ng mga anti-Marcos. Pero alam niyo po mga kababayan, ano mo naman kung ikaw may matinong isip ka, mga kababayan, bakit ba sinisiraan nila si PBBM? Bakit ba gusto nila patalsikin si BBM? Matanong ko po kayo mga kababayan na nagsasabing bangag at adik si PBBM. Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, tayo, inilalabas natin ito para makita ng taong bayan. Hindi para audio ka na sinasabi nilang ginagawa ko lang ito dahil binabayaran ako ni PBBM. Wala ho kaming bayad dito. Ang inaasahan ho namin dito yung YouTube namin mga kababayan. Yun lang po. Wala ho kaming bayad dito. Inilalabas ho namin ito para ho alam ng taong bayan. Alam ng mga kababayan natin kung saan napupunta yung pera. Kasi nga mga kababayan, nabubulag na rin kayo Nabubulag na rin kayo sa mga kasinungalingan ng mga anti-Marcos na walang iba namang gawin kundi siraan talaga si PBBM. Diba? Yun lang naman Pero kung alamin din natin yung totoo, meron nga nagsabi sa akin Sabi niya, ba't kami magre-research? Di ba nga, sinasabihan nyo nga kami na puro kasinungalingan naman yung pinapalabas namin, yung binabalita namin. Mas maganda kayo din. I-research nyo rin para alam nyo. Bawa ito, nilabas ko to. I-research nyo para alam nyo, mga kababayan. Puntahan nyo dun. Imbestigahan nyo para alam nyo. Hindi na nagsasabi ho kayong fake news kami. Tapos naniniwala ho kayo dun sa mga sinasabi ng mga nagbabalita na paninira kay PBBM na nakikita naman natin na wala naman silang inilalabas na ebidensya na puro lang naman fake news. Wala tayong magagawa dyan. Kumbaga katangahan na yan, mga kababayan. Katangahan na yung isang tao yan. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. God bless at magandang araw.